Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Bago po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating paginanggalang Malapastor Evangelist Wilder Sada Almeda, beloved Mama Dear Lina si Almeda, beloved children, sa mga preachers, mga workers, mga baguhan, datihan, mga minamahal, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa ating mahal na Panginoon na muli ako nakabalik dito para magpasalamat at meron na naman pong himala sa aking buhay, mga minamahal. Siguro ito talagang aking buhay dahil masagana ko sa himala ng ating mahal na Panginoon. Pinasalamatan ko mga minamahal, galing pa po ako ng Samar. Actually, meron po akong ngayon na iniinda. Nagkaroon po ako ng katarata sa mata. So nakakita pa naman ako pero hindi maliwanag masyado. Kaya bumiyahe ako dito sa Manila dahil ito po ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang nangyari po sa akin mga minamahal kung bakit ako nakabiyahe kaagad dito, dahil nagkaroon po ako ng pagsubok sa lugar po namin. Nagtrabaho po ako sa Andox. At doon po mga minamahal, 2022 nakapasok ko doon. At nagkaroon ako ng mga kasamaan sa trabaho. 400 kami, mga minamahal na trabahador. Subalit, maraming umaaway sa akin, maraming nagagalit sa akin, maraming naninira sa akin, mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hindi naman ako masamang tao, pero bakit ganun ang ginagawa sa akin ng aking kapwa? Hindi naman ako naghahanap ng away, hindi mo ako naghahanap ng gulo. Dahil gusto nila mangyari, sasama ako sa pag-inom, sa piyesta, sasama ako sa mga bisyo nila, magbarkada ako sa kanila, ay hindi ko naman po yung ginagawa. Actually, mga minamahal, isang taon ako hindi nakakasamba sa ating mahal na Panginoon, pero kahit hindi ako nakakasamba, ay nagpupuri ako sa ating mahal na Panginoon. At nananalangin po ako umaga, sa gabi, nanalangin ako kahit hindi ako nakasamba, mga minamahal, 1 year na. Dahil ang tiwala ko ay nasa ating mahal na Panginoon. Meron akong kasamahan, mga minamahal, na inggit sa akin. Siniraan ako sa trabaho, nagpataas sila ng sahod, umaabot ng 900, 700, yung isang araw nila ako 400 lang, 415. Tapos, nainggit pa sila sa akin kasi nakita nila na sila malaki ang sahod. Ako naman po ay 415 lang, pero sagana naman ako sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon, kahit maliit, kontento na ako, mga minamahal. Hindi ako nagrereklamo sa sahod ko. Pero sila pa yung nangungutang sa akin. Sila pa po yung nanghingi sa akin. Pag may humingi ng pagkain, pinapakain ko. Gusto nang umutang, pinapautang ko. Minsan, di na nagbabayad. Hanggang sa naging pautang ko ng 5-6, ginawa ko yun, pero hindi ko naman kagustuhan. Pero dahil po sa mga tao, dahil wala nga silang pera palagi, kahit malaki ang sahod. Hanggang sa hindi na nagbayad, hanggang sa nagalit na sila sa akin dahil hindi na ako nagpapautang. Sabi ko, tumigil na ako sa pagpapautang kasi hindi naman kayo marunong magbayad. Siyempre, pera din yan, pinagtrabahuan ko yan. Sabi kong ganon. Nagtanim sila ng galit hanggang sa umabot ako ng 4 years sa trabaho dahil nakikita nila dahil parang okay ako kahit maliit ang sahod. Baliwala sa akin, hindi ako umiinda sa pera, sa mga pagkain. Nakita talaga nila na pinagpapala ko ng mahal na Panginoon. Sinabi ko sa kanila, ako ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hanggang sa dumating pa yung time ngayon po, mga minamahal, na hindi ko alam na pinagpaplanuhan na nila akong patayin. Ngayon po, dahil sa sobrang galit, doon po sa waiting shed po namin, doon ako nag-aantay tuwing umaga, dahil nga po wala nang stay-in, inaabangan nila ko ron. 3 beses. Pag may pumupunta sa waiting shed, gabi pa, alas 5 ng umaga, nadadoon na ako. Nag-aantay na yung mga killer, nag-aantay na yung mga papatay sa akin. Subalit, alam nyo, dahil ako po'y nananalangin sa ating mahal na Panginoon, napapansin ko, nakikita ko sa kanila, pag lumalapit sa akin, may platong patayin ako, pero hindi nila nagagawa, mga minamahal, yung gusto nilang nais sa akin. Hanggang sa dumating na nag-decide na naman dahil marami ng plano para pagpatay sa akin. Nito lang po nung Lunes,
nakaraan ay Sabado po yung mga minamahal, pinagplanuhan nila ako. Yung service sa sinasakyan ko, inano po nila, pinara po nila, tapos yung killer na papatay sa akin, yung hitman, nagbigay po ng sa driver namin. Ayun pala yung senyalis na nakita niya ako dahil minukaan niya ako, ginanya niya ako. Kahit medyo malabong mata ko, nakita ko siya, naramdaman ko, sabi ko, ito yung papatay sa akin. Pagpunta ka sa trabaho, alas 5, sabi, punta mo doon yung, ibigay niyo yung sabi ng driver, sa driver ko. Doon sa kasama kong isa, kasi hitman din po yun, galing Munti. Ayun na pala yung plano, mga minamahal. Pagkatapos po namin ng sahod, isasakay ako sa service, inupahan nila yung service ko. Tapos magdala ng mga items, mga manok, mga baboy, mga karne. Yun ang gagawin nilang service para dalhin ako doon sa lugar nila para patayin ako doon. Edi ako naman, hindi naman ako nag-iisip ng masama sa kanila, pero nakikita ko yung gagawin sa akin. Nakaramdam ako kahit ngayon pusa ko. Isang linggo yan hindi nakakain dahil sabi ko, ano bang nangyari sa'yo? Hindi ako kumakain. Ayun pala, sinyalis na yung pusa ko, sigaw ng sigaw. Nararamdaman niya na mamamatay na ako. Kaya nung time na yon, bago ako pumasok sa trabaho, nanalangin ako. Sabi ko, Mala Panginoon. Lumuhod ako sa ating Mala Panginoon, sabi ko, Mala Panginoon, nakakaramdam ako ng hindi maganda sa mga umagang ito. Sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Kung kalawaban mo na ako'y kuwain, sabi ko, ikaw na pong bahala. Pero sabi ko, Mala Panginoon, sana ako mamamatay ako sa mabuting paraan, hindi po sa masamang paraan. Dahil hindi naman ako masamang tao. Sabi ko, kung gusto mo, kung gamitin sa iyong banal na gawain, ikaw ang gumawa ng paraan para ako marating sa gawain mo. Nung time na yun, mga minamahal, pagpunta ko rin pa sa service, meron na pong 4 na motor, single, meron pang tricycle. Plano na itong patayin ako, alam niyo mga minamahal, parang pakiramdam ko, mayroon pa akong escort, dadalhin ako sa aking kamatayan, mga minamahal. Sa balit, hindi iniloob ng ating Mala Panginoon. Dahil pag sasakay na sana ako, bigla akong umatras, mga minamahal. Sabi ko, parang mali. Sabi kong ganun. Ang presensya ng Mahal na Panginoon, iniligtas ako, umatras ako. Bumulay ko sa gwardiya, pagkatapos binalikan ko yung driver ko, sabi ko, pre, hindi mo na ako sasakay dyan. Bakit? Kasi meron pa akong pupuntahan sa bayan, meron akong bibilin. Kaya nung nagpaalam ko, yung mga taong gusto pumatay sa akin, alam niyo mga minamahal, nainis sila, nagalit sila. Bakit po? Hindi natuloy ang kanilang plano para sa akin dahil iningatan ako ng ating Mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Mahal na Panginoon. Bumiyahe ko ngayon dito. Sa totoo lang mga minamahal, gusto ko na talagang lumaban, gusto ko nang manakit din, gusto kong ipakita kung ano yung ugali ko. Subalit, iniisip ko na baka ito yung kalooban ng Mahal na Panginoon kaya meron akong pagsubok. Sabi ko, Mahal na Panginoon, ikaw na lang bahala sa kanila. Sabi ko, hindi na ako magdadamdam sa kanila kung ito yung ginawa nila sa akin. Isipin nyo, himala sa himala ng ating Mahal na Panginoon. May katarata ako, hindi ako nakakita ng maayos mga minamahal. Pero alam nyo mga minamahal, nandito ko ngayon sa pulpito, dinala ko ng ating Mahal na Panginoon, nandito ako sa Maynila. Grabe, sabi ko, gumawa ng paraan ng ating Mahal na Panginoon para makarating ako rito, para makaiwas sa gulo. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Mahal na Panginoon na dinala niya po ko rito sa binangunan pa. Sabi ko, Mahal na Panginoon, ikaw nang bahala, alamin ko kung ano yung kalooban mo. Sabi ko ako, ayusin ko lang yung mga problema ko pagkatapos mag-decide ako. Sabi ko pong ganun sa ating Mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, marami nang nagtanga sa buhay ko. Mga sanlibutan, papatayin din ako sa Cebu, papatayin din ako roon. Binaril ako ng bunga ko sa Mahal na Panginoon dahil nakarinig siya na hindi daw tinatabla ng mga taga-Miracle Crusade. Hindi raw tinatabla ng bala. Sabi niya, hitman po yung bunga ko. Sabi niya, Brad, hindi ako naniniwala dyan sa gawain ninyo. Kapag ako bumaril,
patay ka, sabi gano'n. Sabi ko, hindi naman ako nakipag-away sa'yo, pero bakit gano'n? Alam niyo, nakita niya ako sa may konsolasyon sa Cebu, sa may palengke, bumibili ng isda, kumuha ng baril, binaril ako. Alam niya mga minamahal, sabi sa akin nung babae, Dong, waka kita, Dong, kung saan man day, nagpusil ni mo, kunya, tulog ka bisis, amubutang pusil. Hindi pumutok yung baril, mga minamahal. Talaga, alam niyo mga minamahal, yung brother na yun, hinabol ko. Alam niyo, natakot siya sa akin. Imbis na kayo matakot, ako pa yung humabol sa kanya. Bakit ko po siya hinabol? Hindi para saktan, kundi para magpasalamat sa kanya dahil nagkaroon ako ng patotoo, mga minamahal, na totoo talagang ating banal na gawain. Hindi lang yan, marami po akong mga testimony, mga minamahal, mga buhay na patotoo, na kurente ko 39,000 volts sa Tacloban po, mga minamahal. On the spot, patay, nakarating ako ng langit, mga minamahal, dinala ako ng ating malapit sa langit, binuhay muli ako ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. 4 times ako nakarating sa langit, mga minamahal, at nakarating din po ako ng impyerno, mga minamahal. 2 beses, nung nanlamig ako, na backslide, dinala ko ng mahal na Panginoon sa impyerno, hanggang ikalawa. Mga minamahal, dahil nanlamig na naman ako, bumalik ako sa pag-iinom dahil sa problema, sa mga pagsubok. Alam niyo mga minamahal, pagdala sa akin doon, mga minamahal, nakita ko po doon, talaga napakainit sa impyerno, napakabaho. Nakita ko doon, mga minamahal, si Fernando po Jr., nandoon, yung mga sikat na mga artista nandoon. Yung ikalawang pagbalik ko, mga minamahal, nakita ko po doon, meron po ako doon nakita na mga kapatiran po, mga na-backslide, mga nalamig nandoon. Sabi ko, malapinong, bakit nandito sila? Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya, sila ay tumalikod sa akin, sila ay hindi nagtiwala sa akin, bumalik sa sanlibutan, sabi ng mahal na Panginoon. May nakita ko doon, beloved sister, mga minamahal, taga Binangunan po siya, taga rito. Pine Square po siya, pero ayoko po sanang sabihin, pero totoo mga minamahal, sabi ko, malapay nung bakit siya nandito. Dahil hindi siya gumawa sa aking kalooban, kaya nandito siya. May nakita rin din ako doon, mga minamahal na preacher po dati, kilala ko rin. Sabi ko, mahal pa nung bakit nandito siya, hindi rin siya sumunod sa aking kalooban. Marami daw mga kapatiran, mga minamahal. Kayo, tayong lahat, mga minamahal, huwag po nating sayangin yung paglilingkod natin. Praise the Lord. Hindi porket preacher tayo, mga manggagawa tayo, mga kapatiran, huwag po tayong umasa doon. Umasa tayo sa Malapinon. Maglingkod tayo ng tama. Huwag kayong lumiko. Dahil ang gusto ng ating Malapanginoon, meron pa po akong isang panaginip na mayroon pong salaan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, dumampot po ng tao, nilagay sa salaan. Ngayon, napulot po ako. Sa sobrang takot ko, mga minamahal, umiiyak ako, sabi ko, ginuyog-yog ng mahal na Panginoon. Sinasala na ang mga kapatiran po. Ngayon sa panahong ito, dahil bago lang po yung panaginip ko na yan, yung bisyo na yan, sinasala po ang lahat ng mga kapatiran. Lahat po tayo, mga minamahal sa panahong ito, sasalain na po tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung sino ang malalaglag, sila po ang hindi maliligtas. Kung sino ang sumusunod sa kalooban ng ating malapin, hindi po sila malalaglag. Sabi ko, malapin noon, tulungan mo ako, huwag mo ngayaan ako'y malaglag. Dahil ang lalaki ng butas, mga minamahal, doon sa may salaan, ang laki ng salaan, ginaganyan talaga. Umiiyak ako. Nagpasalamat ako sa ating malapin dahil nakakapit ako ng gusto. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin kung sakali man na ganito, magpagamit ako sa iyo, basta kalooban mo, sabi ko sa mahal na Panginoon. Ano yung minamahal? Sa akin po, bata pa ako, nasave po ako 26 anyos, ngayon 52 na po ako mga minamahal. So 24 years na ako sa ating mahal na Panginoon. Maraming pagsubok naman sa buhay ko, hindi lang mga trials. Sobra-sobra mga trials po talaga mabibigat, pero kabagan natin mahal na Panginoon, pinapanghawakan po ako ng ating mahal na Panginoon hanggang sa mga oras ito. Kaya hanggang dito na lamang ang lahat ng kapatid ay tayo sa ating mahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus.